Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado po ng umaga, June 13, 2026. Good morning na po, Sister Josephine Jongko, Sister Adiling from Lubang, by Joseph Trinidad. Ayan. Sister Alicia, sa pong pinagpalang umaga po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, umagang kaiganda. Hallelujah. Yan. Kuya Adi. Good morning, Sister Mau. Good morning. Yan. Pastora Bisvila, dyan sa Lubang. Good morning. Sister Donna. Good morning. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon, mga kapatid. Alayan natin siya ng pagsamba sa umagang ito. Hallelujah. Lord, we praise you. We glorify your name today. Purify your people. Hallelujah. Purify my heart. Let me be as gold in precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify us, Lord. Purify my heart. Hallelujah. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin, deep within, refiner's fire. Yes, O Lord, my heart one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Hallelujah. Refiner's fire, Lord. Purify your people today, O Lord God. Sanctify us, cleanse us, Lord, from all unrighteousness. Our God, Lord, we devote to you today, Lord, our daily vibrant word, Panginoon. Aking pong pinagkakatiwala sa iyo, at mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng aming pong devotion ngayong umaga, Panginoon, aking pong nagkakatiwala sa iyong magpalang kamay. Pagkat marami pong salamat once again. Thank you, Lord God, for your unfailing love, Lord. Kapatuloy po namin naranasan, Panginoon, grasya at habag. Kapatuloy po namin naranasan sa araw-araw. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa ilaman, Lord, lahat na papuri,
pagluwalhati. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ayan po, good morning na sa bawat isa. Pastor John, good morning. Pastor Perseus, good morning. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay nga pinagpala na po ang araw po nito mga kapatid. At without further ado, tayo na nga po ay magpasimula sa ating pong maikling devotion ngayong umaga. Dalayan ko ito ay magbigay ng liwanag at pag-asa sa atin, sa lahat po ng mga makikinig, naka-tune in ngayong umaga sa ating pong Facebook Live via ating pong FB page dito po sa Daily Vibrant Word. Dalayan ko na magrema. Maranasan po natin yung kabutihan ng Diyos sa buong maghapon ng Sabado. So without further ado, tayo na po mag-start ng mga kapatid ang ating pong pag-usapan ngayong umaga about realign to the design. O tinatawag natin siyang realignment. Okay? Sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Matthew chapter 7, 24 to 27, mga kapatid. Sabi po dito, ng salita ng Panginoon, therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the wind blew, and beat on that house, and it fell, and great was its fall. So po rin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoon. Sabi po dito, God sometimes reposition or realign us before He promote us. Kailangan ng Diyos na i-reposition tayo, i-realign tayo, bago niya tayo i-promote. Kasi gusto ng Panginoon, kapag po tayo ay tumugon sa kanyang panawagan, magkaroon po ng katagumpayan lahat ng ating gagawin. So kailangan naka-align tayo sa kanyang disenyo. Tulad po ng isang potter in clay, di ba? Wala pong magagawa yung clay. Hindi pwede siyang magreklamo kung ano ang gagawin ng potter, di ba? At maraming panahon o maraming beses tayo po ay ni-reposition o realign ng Panginoon para maging proactive, maging successful lahat ng ating pong gagawin. Tanda natin na ang ating pong banner na ating pong dinadala ay ang banner po ng ating pong Panginoon. Kaya kailangan, kumbaga, pulido. Opo. So, ano ibig sabihin po ng realignment? It means bringing our life, our heart, our priorities, and direction back into proper order according to God's word and will. It is God-loving invitation to return, to reset, and to refocus. At madalas natin pong narinig po itong salitang itong realignment madalas sa mga kumpanya, ano? At also sa mga auto shop, di ba? Madalas natin itong naririnig, mga kapatid, about realignment. Kasi napaka-importante na bago tayo i-promote ng Panginoon sa specific task, kailangan naka-align tayo doon sa purpose o sa design ng Diyos. Kaya very familiar quotes ni Pastor Rick Warren, yung sabi niya, di ba? Without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope.
Di ba? Kailangan kasi naka-align tayo sa disenyo ng Panginoon bago niya tayo i-promote. And sabi dito, before God builds something through us, He must build something in us. Kailangan magkaroon muna ng reformation. Magkaroon muna ng transformation sa buhay po natin. Bago bumuo ang Diyos ng isang bagay sa pamamagitan natin, kasi tayo po yung clay, diba? Tayo po yung kasangkapan ng Panginoon para sa kanyang ubasan. Kailangan niya bumuo muna ng isang bagay sa loob natin. Kailangan magkaroon ng renewal. Kailangan magkaroon ng encounter. Kaya napaka-importante mga kapatid yung encounter natin sa Panginoon. Marami mga Kristiyano i-exist lamang. Pero wala talaga yung tunay na encounter with the Lord. Kaya nga, yung kanilang mga ginagawa ay parang walang mga kabuluhan. Tanda natin, para lang tayo nag-i-exist dito sa mundong ito without a purpose. So kailangan kasi talagang ma-encounter mo ang Panginoon. Maranasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin mga kapatid. Oo, kaya nga ang being born again is not a religion. It is a transformation. Pagbabago. Pagbabago at kailangan meron tayong testimony. Yung kasi yung hindi mo pwedeng pasubalian. Pwedeng yung mga sinasabi natin, maaari yung mga tao magduda, pero yung mismong testimony mo kung paano ka binago ng Panginoon, na dati hindi ka naman ganito at ngayon ganito ka na, hindi mo pwedeng pasubalian yun, mga kapatid. Makikita at makikita yung bunga na yun. Kaya nga, ang isang tunay na Kristiyano, dapat nakikitaan po siya ng bunga. O kasi may encounter di ba? Na-encounter mo ang Panginoon. May pagbabago. Mga kapatid. At maraming beses sa buhay natin na parang sinusuway natin yung paanyaya o panawagan ng Panginoon. Tulad po ni Jonah. Isang halimbawa natin sa Jonah chapter 1. Si Jonah po ay may specific instruction ng Panginoon. May pagkatawag po sa kanya. Oo. Siya po ang hinirang pinili ng Diyos para pumunta doon sa bayan ng Nineveh. Pero, imbis na siya po ay pumunta doon, taliwas yung kanyang ginawa. Marami pong mga Kristiyanong ganoon. Sumusunod nga pero deep inside, hindi akma sa kanyang pakiramdam. Sumusunod nga pero may murmuring. Di ba? Sumusunod nga tayo pero may suhol. So to speak, mga kapatid, si Jonah, imbis na sumunod sa Panginoon directly, tumaliwas. Pero dahil nga po, gaya po ng nabanggit po natin, siya po ay tinawag ng Diyos. Tanda natin na kahit anong gawin natin sa buhay natin, kapag tinawag tayo ng Panginoon, mangyayari pa rin yung pagkatawag sa atin. Kahit anong pagsuway natin, o kaya pagtutol natin, pero dahil tinawag tayo ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, mangyayari at gagawin ng Panginoon yung kanyang panukala. Kaya nung siya po ay sumunod sa Panginoon, after na po siya ay tumalikod, pero later on, nagkaroon ng nung nandun po sa belly ng isda. Kaya nung siya po ay sumunod sa kapangyarihan ng Diyos, kumilos sa buong lungsod. Nagkaroon ng transformation yung bayang Nineveh, mga kapatid. Maaring takasan natin ang kalooban ng Diyos, ngunit hindi niya tayo basta-basta pinababayaan. Nandun pa rin yung protection, yung provision, dahil mahal ka niya. Gusto lamang ng Lord na i-realign ka. Gusto lamang ng Panginoon na i-reposition ka. Kasi nga mga kapatid, na-overwhelmed na tayo minsan sa mga bagay-bagay. Nadidifocus na tayo. Nadidisalign na tayo. Doon talaga sa purpose ng Panginoon na dapat na ginagawa natin.
So, ano pang puntos natin? Number one, our foundation is built vertically. Kasabi po ng Matthew chapter 7 verse 24, Jesus said, everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Kaya hindi pa pwede na narinig mo ng malinaw yung instruction ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo ginawa. Kaya karamihan sa problema ng mga Kristiyano ay yung vertical relationship sa Panginoon. Walang tamang pagkakilala o walang tamang encounter sa Diyos. Mababaw. Mababaw yung pagkakilala sa Panginoon. Kaya kunting problema, madaling nabubuwal. Ang problema is our vertical relationship sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Wala tayong devotion. Wala tayong meditation. Wala tayong, intimate relationship sa ating pong Panginoon. Kaya, mabilis tayong mabuwal. So ano pa po mga kapatid? Kaya sabi ko na mahalaga na may i-align natin yung ating pong buhay vertically sa ating pong Panginoon. Ano sabi dito? Our foundation grows when we listen to God's Word. Ika nga, yung ating foundation, lumalago siya kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Tulad po nito, na challenge po sa atin. Diba? Sa umaga magigising tayo para lang makinig ng salita ng Panginoon. Opo. Na hindi po madali. Oo. Pero dahil nga po, gusto natin na mabigyan ng kaluguran ang ating pong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating pong daily devotion, we listen to God's Word. And also, we allow His truth to shape our decision. Hindi tayo basta-basta nagdidesisyon. Lalo na kapag complicated yung sitwasyon. Kailangan kasi naka-align yan sa truth. Ano pa? We choose obedience over convenience. Ito madalas ang nababaliktad. Mga kapatid, sabi dito, we choose obedience rather convenience. Iyon po yung foundation natin sa Panginoon. Diba? We are rooted to God's Word. And also, yan ang pangalawang puntos natin, mga kapatid, intimacy comes before productivity. Ano ibig sabihin po nito? Kasi sabi po ito sa John chapter 15, verse 4 to 5, remain in me, and I will remain in you. Manatili tayo sa Kanya. Oo. Di ba, ang isang kahoy, kapag hiwalay siya doon sa ugat, sa pinakapuno niya, ang tendency niya, unti-unti siyang mamamatay. Yung productivity natin bilang isang tinawag ng Panginoon, nagbabase yan sa intimacy natin sa Panginoon. Kaya maraming tao, nag-i-exist lamang sa mundong ito. Di alam yung purpose. Why we exist. Ang alam lang, kumain, matulog, di ba? Maglasing, gawin lahat ng mga bisyo. Yun ang alam nilang katotohanan. Napaka-importante na malaman natin yung purpose po natin dito sa mundong ito. Intimacy comes before productivity. Sabi dito, fruitfulness does not come from being busy. It comes from abiding in Christ. Di ba mga kapatid? Ito ay nagmumula sa pananatili natin kay Kristo. Kaya yung bunga natin, dumadami, kakaroon tayo ng manifestation, kakaroon tayo ng mga fruits, kakaroon tayo ng mga converts. Kasi nga,
ano tayo, naka-align tayo doon sa purpose ng ating pong Panginoon. Kaya nga, fruitfulness does not come from being busy. It comes from abiding in Christ. Napaka-importante mga kapatid, ano? So many believers become tired, discouragement, and burnout, not because they serve too little, but because they serve without staying connected to God. No? Gaya po ng nabanggit po natin kanina, na kapag tayo hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Di ba? Pag hindi tayo nakakabit, nakatat sa ating pong Panginoon, walang vitality, walang buhay, walang production. Malimit lang, puro na lang hallucination o kaya emotion ang nangyayari. Wala nang production. Kasi nga, hindi tayo naka-align sa purpose ng Panginoon. Intimacy comes before productivity. God is not looking for busy servant. He desire abiding Christian. Kaya nga, bawat minuto, bawat oras, importante po sa atin. Kaya huwag tayo magsayang ng oras. Na parang yung oras lumilipas lamang na wala tayong na-accomplish na bagay. Wala tayong nagagawang positibong bagay. Nasasayang yung oras, nasasayang yung panahon, at tumatanda tayo na walang na-accomplish sa buhay. God is not looking for busy servant. He desires abiding Christian. Yan. Abiding children. Kaya nga kapag tayo po ay nananatili sa Panginoon, ano sabi dito? Strength is renewed. Diba? Nare-renew yung ating pong strength day by day. Pagod ka ngayon, diba? Pero dahil tayo po ay naka-attach, okay? Naka-tune in tayo sa salita ng Panginoon, nare-renew yung ating strength, mga kapatid. Ano pa? Yung direction natin nagiging malinaw. Na hindi na tayo laging tawag ito tulala o kaya parang in doubt, full of doubt sa mga nangyayari. Kasi nga direction becomes clearer kapag tayo po ay naka-align sa ating pong Panginoon. And also, fruit comes naturally. 'Di ba kapag ang isang prutas ay hinog sa puno, 'di ba? Matamis mga kapatid. Hindi nadala sa shortcut. At gaya po ng ating nasabi, kung ano ang puno, sa din ang bunga. Magmamanipis yan sa puno, 'di ba? Yung bunga, magmamanipis yan kung ano yung puno, mga kapatid. Tayo din po mga Kristiyano. Kaya napaka-importante yung encounter natin sa Panginoon. Ito po yung pangatlong puntos natin. God built His work through consecrated people. May mga tao talagang itinalaga ang Panginoon para sa iyo at sa akin. Ano sabi po ng 1 Chronicles chapter 28, 9-10? Know the God of your father and serve Him with wholehearted devotion. Diba? May mga taong itinalaga talaga ang Panginoon sa specific na layunin, sa specific task. Karamihan kasi sa atin nagbabanggaan, nagpapagalingan, nagkukompetensya, no? In competition. Tanda natin, may kanya-kanya ka po tayong pagkatawag. Oo. Mga kapatid. At importante din, sabi dito, ano sinabi po ni David, kay Haring Solomon, sabi niya, before do the work, he told him to know the Lord and serve Him wholeheartedly. Misa kasi nalililik natin na sige lang tayo ng sige, pero hindi natin kilala yung Diyos na nagsugo sa atin. Kaya nangyayari, ang end result, frustration. Oo. Mga kapatid. Sabi po ni David kay Solomon, do the work, he said to him, but first, know the Lord and serve Him
wholeheartedly. When our hearts are aligned with God, courage follow. Kapag tayo po nakahalain ang ating pong puso sa Panginoon, courage follows. And strength is supplied. Hindi tayo naubusan ng lakas. Di ba mga kapatid? Kasi nga paglilingkod sa Panginoon ay may masayang puso, masayang tunay. The work becomes fruitful. Lahat ng ating ginagawa nagiging mabunga. 'Di ba? Maganda yung resulta, mga kapatid. Tulad po ng potters. Hinuhulma niya yung clay ayon sa kanyang nais. 'Di ba? Ayon sa kanyang design. Yan. Kaya nga sabi dito, sa pang-apat, sa huli nating puntos, mga kapatid, without the Lord, all builders is in vain. Diba? Kung wala ang Panginoon, all builders is in vain. Kung wala ang Panginoon, lahat ng pagtayo ay walang kawalan o walang kabuluhan. Ano sabi po ni David sa Psalm 127 verse 1? Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Apart from Him, we are nothing. Apart from Jesus, we are lost. We are miserable. Mga kapatid, kailangan naka-align tayo sa purpose ng Diyos. As we conclude, and when our relationship with Him is vertically strong, ano sabi diyan? Hindi na mahirap yung horizontal. Kapag okay yung vertical relationship natin sa Panginoon, mga kapatid, madali na po yung horizontal. Madali na po yung pakikipag relationship natin sa ating kapwa. Kasi okay po yung ating vertical relationship sa ating pong Panginoon. And when our relationship with Him is vertically strong, whatever He entrusted to us will stand. Bakit? Kasi nga po, naka-align tayo sa kanyang purpose. Di ba? And whatever He builds through us will last. Di ba mga kapatid? Tumatagal. Oo. Nagiging purposeful yung lahat ng ginagawa natin. And also, whatever fruit He desires will come into its proper time. May perfect timing ang Panginoon. 'Di ba? Hindi tayo nagmamadali. Kailangan may perfect time ang Panginoon sa lahat ng oras. So, ibig sabihin po ng realignment is not a one-time event, but a continuous process of surrender in obedience to the Lord. And He does not call us to realign in order to condemn us. Minsan kasi, nag-iisip tayo ng negative. Pinaparusahan ako ng Panginoon. Kinukundina ako ng Panginoon. Oo, nagbibingi-bingi ng Panginoon sa akin. Pero hindi po, mga kapatid, ang purpose po is to restore us, to redirect us, and to renew us. Ano sabi po ng Malakay chapter 3 verse 7? Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Ang kailangan lang natin bumalik, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Bumalik yung sigla ng ating paglilingkod sa Panginoon. At ang realignment, hindi po sa rejection. Ito ay redirection. Hindi kayo lalayo ng Diyos sa iyong destinasyon. Inihahanda ka niya upang makarating ka doon sa kanyang paraan at sa kanyang tamang panahon. Sabi ko nga kanina, may time frame ang Panginoon, mga kapatid. Meron po siyang kapamaraanan sa lahat ng bagay. And when we choose to realign our hearts, minds, and our priorities, we experience, sabi dito, renewed peace. May kapayapaan tayo, meron tayong malinaw na direksyon, and meron tayong lakas sa araw-araw. Diba?
Kasi nga, naka-align tayo doon sa purpose ng Panginoon. Yan, purihin po ang Diyos. Kaya ito pong iwan akong verse po sa inyo, yung Psalm chapter 7 verse 23. Napaganda po ang sinabi po dito ng awit 37 verse 23. Sabi dito, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Diba napakaganda mga kapatid? Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa ating pong 24 viewers. Salamat po sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Word sa araw-araw, oras po ng alas 5 ng umaga. Iba-ibang revelation, iba-ibang speakers. Patuloy po natin tangkilikin. At higit sa lahat, i-share natin sa iba. And also, pili tayong mag-disciples, di ba? Through this devotion, pwede natin gamitin itong devotion na ito para makapag-disciple tayo, mga kapatid. Yan. Good morning na po, Pastor June Vilas, dyan sa Lubang. Sister Bernadette, good morning. So yan po, marami pong salamat mga kapatid sa Panginoon. Marami pong salamat po sa inyo. Tunay nga sa umagang ito, dalangin ko na patuloy tayong mamunga. Samahan tayo ng Panginoon. At maalayin yung ating perspektibo, maalayin yung purpose, para maging, productive, maging successful sa lahat ating gagawin. Ama, dalahin ko, Lord, sa umagang ito, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, O Lord, na, Lord God, ipagmalaki, ipagsigawan sa buong mundo, ang iyong salita, O Diyos, sa mga tao, na tanging salita mo lamang ang siyang magpapabago po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, kung kami po ay nag-struggle, O Lord, sa pagbabasa, o kaya paghahayag ng salita mo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Ama, sa araw po nito. Lunggat sa umagang ito, dalayan ko din sa akin po mga kapatid ngayon na mayroon po mga physical illness. O Lord, tunay nga, Lord, pagkakatiwala ko sa magpalang kamay, ipadaloy niyo po ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. O Lord God, dalahin ko na palakasin niyo po ang kanila pong mga immune system at labanan po ang mga sakit na kanila pong naranasan sa mga oras po na ito. Lord, we pronounce healing upon healing, restoration upon restoration, Lord, sa kanila pong mga buhay. Ganun din, Lord, kami po ay nakikigalak sa mga kapatid namin na nagdiwang ng kaarawan sa araw na ito. Even, Lord, mga wedding anniversaries, Lord. Nakikigalak po kami sa kanila pong mga pagdiriwang sa araw na ito. Lord God, give them peace and joy in serving you. Lord, maraming pong salamat. Tunay nga, Lord, now to Him who is able to do exceedingly and abundantly, above all we ask or imagine, according to the power that works within us, now and forever. Amen and amen. Yan po mga kapatid, God bless po sa inyo, and to God be all the glory. Yan, good morning na po, Pastor Mark, yan, Sister Sarah, Brother Rick, dyan sa Jeddah, kumusta po dyan? Yan. Ingatan po kayo ng Panginoon. Sis Katrina, good morning na po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. To God be all the glory.